yun na nga ano, mga kabayan, tinaningan po. Mga kabayan, tinaningan po ni Senator, ay Congressman Leviste. Ito pong si Remulla, mga kabayan. Napakatindi po, no? Kung yung doktor po, hindi mataningan. Etong si Remulla, si Leviste po, tinaningan po niya. Etong si Remulla, at binibigyan po niya ng 2 linggo, mga bayan. Binibigyan niya ng 2 linggo. Etong si Remulla, ano pong taning yung sinasabi natin, mga bayan? Hinamon po ni Kong Leviste etong si Remulla na lahat daw po ng issue na gusto niyang ibato laban kay Leviste, ilabas niya at bibigyan siya ng 2 linggo para sabihin lahat ng yon. No? Napakatapang po ni Congressman Leviste. O hindi ko na po babakahabain pa, mga kabayan, pakinggan po natin si Congressman Leviste. Kong Leviste, pasok po. Ako yung mahirap na kalaban sa aking mga binabangga dahil nag-divest na ako bago pumasok sa politika. Kaya, for example, kung meron kang operating business, pwedeng targetan yung business mo. O baka hindi ka na lang magsasalita para hindi matarget yung business mo. Pero the fact na binenta ko na yung business ko, tapos yung kinita ko, ipinamimigay ko naman, at hindi ko kailangan kumita pa, wala silang mahanap na leverage sa akin. Kaya siguro ako'y malayang magsalita. Sa tingin ko, baka balang araw, lahat ng mga congressman pwedeng makasuhan tungkol sa saan napunta yung MOOE nila. Marami naman pong may kopya na ng files. Hindi lang po ako. Nasa DPWH, ibinigay na rin po nila sa Ombudsman. At ako po ay actually hindi nagbibigay ng maraming mga interviews sa media the last few days kasi hinahayaan ko na lang sila muna na magpaliwanag tungkol sa pagre-release ng mga files na ito. At ang magandang developments, sinasabi naman nila na ino-authenticate nila ngayon. Kaya abangan natin kung sa mga susunod mga araw may ilalabas na impormasyon ang Ombudsman o DPWH. Pero may mga na-post naman na din po ako sa Facebook na pwede ko naman din pong talakayin mamaya. So abangan natin yan. Abangan natin yan sa paglaon ng ating programa ngayong gabi. Kabang-abang to. Kasi Pero simulan natin. Congressman Leandro Leviste, is this your first time na maging congressman or nung 19th Congress? Ako po ay first term ngayon at 32 lang naman po ako. Mukhang ako mas bata pa eh. Kaya actually- yung iba nga hindi makapaniwala na congressman na ako. Yes. So, doon sa distrito ninyo, before you, sino po ang congressman? Eric Buhain na ang kanyang asawa ay matagal na rin congressman. At actually, doon ko nga nakita na napaka-laki ang potensyal ng pagbago sa politika dahil sa aking distrito, 3 dekada, isang pamilya ang kinatawan ng unang distrito ng Batangas sa Kongreso. At hindi alam ng tao for all this time na may ganitong katiwalian sa DPWH. At ang lumalabas pala, lahat ng mga proyekto sa aking distrito ay lutong bidding at substandard. At dapat ngayong 2026, wala nang lutong bidding o korupsyon sa DPWH ng unang distrito ng Batangas. Kaya kayang-kayang gawin naman po basta yung congressman ay hindi kukuha sa mga kontraktor. Isa ba sa motivation mo kung nung tumakbo ka ngayong nung nakaraang eleksyon is nung nakita mong katiwalian ng 19th Congress? I can say that my initial reason is I saw the underdevelopment of the mostly agricultural first district of Batangas. Malapit lang sa Maynila pero konti lang ang industriya at akala ko ang government infrastructure tulad ng DPWH ang makakatulong para sa pag-unlad ng aking distrito. Pero nalaman ko nung ako'y bagong halal na para makakuha pala ng budget para sa aking distrito, kailangan ang mga taga-DPWH ay pipili ng certain contractor. At lumalabas, wala palang bidding sa buong DPWH. Kaya bagong halal pa lang ako, nakapasok ako sa ganitong mga discussions which led me to learn more about how it works in DPWH. Pero hindi pa ako ganitong ka-exposed sa gravity of the corruption until I actually ended up in Congress and learned more about it. So, you're saying na yung iyong mga nakikita ngayon is just
the tip of the iceberg. Opo, yung nakikita ng publiko is the tip of the iceberg. Pero I think kahit na hindi naman binubulgar yung mga detalye, nasa imagination na rin ng publiko na ang buong gobyerno ay may mga traces of corruption. Pero ang actually advice ko sa gobyerno, maging transparent na lang tayo. Kasi pag may itinatago tayo, the public will only assume the worst. Kaya nga yung approval ratings ng gobyerno napakababa na ngayon. Ironically, kung ilabas na lang ng gobyerno lahat ng nakatagong impormasyon ngayon, baka mas tataas pa ang tiwala ng publiko. Kung napag-usapan na rin naman natin yung mga files at yung mga expose mo, no? Marami kasi tayo na nakikita ng mga comments ng ating mga kababayan. Ito lang ganito sa kanila, na nakita na natin yan. Dati marami nang bumatikos, pero pagdating sa dulo, tumiklop naman. How about you, Kong? Ito ba ay ilalaban mo hanggang sa dulo? Hanggat mapanagot yung tunay na mastermind, yung tunay na pinuno ng pagnanakaw na ito? Yung first leverage para hindi magbigay ng trouble ang isang congressman, yung tinatawagang incentives sa mga kongresista. Pero ako hindi tumatanggap ng aking sweldo, MOOE o bonus. Yes. Kaya kahit na hindi ako bigyan ng bonus, hindi ko naman kukunin. Pero tungkol naman sa budget para sa mga distrito, mabuti naman po at hindi naapektuhan pa ang aking distrito. At sa tingin ko dahil nanonood ang publiko ngayon sa alokasyon ng national budget, kung sakali may, for example, use of political leverage on withholding the budgets of congressional districts, then the government will really be criticized for that. And I hope that this heightened public awareness of how budget has in the past been used as a political weapon will ensure that it will not be used as a political weapon for any political activities this 2026. Kaya ang sagot ko po sa inyong tanong, I believe that in general, public awareness should support people in government to speak out more freely. Secondly, the fact that I do not have any need to benefit financially from my position means that there is less leverage on me. And also, it also helps na wala naman akong vulnerability in terms of past career in politics. Kasi baka ang dahilan na yung iba, tahimik na lang ngayon, dahil gagamitin ang kanilang past as a leverage on them kung sila po ay magsasalita. Pero I guess ang problema ng mga binabangga ko ngayon ay masasabi ko po ito, wala silang may bato sa akin. Yes. Kaya Kumbaga, fresh na fresh yung bata, ang in some respects din, pinaka makakapag-damage sa mga binabangga. Ayun, malinaw. Ito kung may nabanggit ka siya kanina na sabi niya, walang benefits sa'yo. Okay? Simulan na natin dito yung alam kong ibabato sa'yo. Ito yung normal na ginagawa doon sa mga naglalabas ng baho, doon sa mga, syempre, tatamaan nito. At yung iba rito nga, nagsisimula nang nadidinig ko na. Una, sasabihin nila, yan si Kong na yan, ano yan, may plano yan sa national position on 2028. Kaya kinukuha niyan yung the so-called Duterte votes. Ang sinasabi nila, Coach Choli, magre-retire na nanay niyan. Yan Oo, yan ang papalit. Meron ding sinasabi na may handler yan. O yan, nagpapalaki lang yan ng pangalan. May sumusuporta dyan sa likod. Kaya ganyan yan. So ano masasabi niyo doon? Actually, yung nagsasabi na yung actions ko ay driven by political calculation are disproven by the fact na kung tanungin mo yung mga political experts, mali nga yung ginagawa ko. Kasi marami akong mga binabangga na nagiging kaaway ko na baka will come back to bite me pagdating ng eleksyon. Pero sa akin, ang importante, lumabas yung katotohanan, bahala na po sino yung matatamaan kahit na it's actually in the conventional wisdom not a good politics to make so any enemies. Kasi yung mga pinaka-successful nga sa mga eleksyon minsan yung mga playing safe eh. Pero ang ibang mga hinahangaan ko sa politika, yung mga nagpapakita ng courage
kahit na minsan it's not easy to have a lot of enemies. On the point of motives, I think that my life will be so much more peaceful kung tahimik na lang ako tulad ng mga ibang nasa Kongreso. Pero the truth is, while it's difficult to make enemies, it's also feels good pag makita mo naman na sumusuporta ang publiko sa ginagawa mo. At kung may benefits man para dyan, well, I would like to just think that what matters is nakakatulong ka sa ginagawa mo. At muli, ang iniisip ko lang is if I can be useful in whatever I do, and if doing so is good or bad, we don't know. It can even be bad. But I just want to be useful and not just be a waste of another seat in Congress, not doing anything for my 3 years in Congress. Okay, comment na lang ako. Papapatuloy ko na yung tanong niya kanina sa'yo na may plano ka bang tumakbo sa mas mataas sa national na yung coming 2028? May plano ka Naintindihan ba? nyo, Kong. By the way, linawin ko lang, yung mami ko, 2022 na halal. At pwede pang tumakbo ulit sa 2028. Kaya hindi totoo at least yung fact na dahil magre-retiro yung nanay ko, kaya ako nag-iingay ngayon. So no plan sa So, wala kang national plano. position. Well, that's my first response. My second response is, palagi ko din kinakausap yung nanay ko na dapat sila sa Senado ay maging mas aktibo sa kanilang ginagawa. Pero kaya sila siguro din successful sa kanilang careers kasi nakita nila na there's a benefit to be measured in what they do. So there's pros and cons. But I'm saying that because I do have disagreements in terms of approach with my mom. At siguro, again, thinking about what should be done, kung hindi nangyayari yung mga nakikita kong dapat mangyari, for example, sa Senado, kakausapin ko yung mom ko. Ano bang dapat mangyari na lang. Pero sa ngayon, I can really say that I do not have a political calculation behind what I do in terms of the long term. Kasi ang gusto ko lang naman magawa is to be as useful and make as much impact as I can at each step and take it one step at a time. Tama. Tuloy ko lang kasi nabanggit mo yung meron kayo minsan disagreements ng yung mother mo. Ito bang patungkol dito sa files, pabor ba siya doon sa ginagawa mo o gusto niya tong ginagawa mo? Kaya ko nga po nabanggit na the traditional wisdom is actually mali yung ginagawa ko. Kasi halos lahat lumabas na nga po ng mga nasa 19th Congress ay tagged as proponents ng mga DPWH projects. Kaya nagkaroon na ako ng maraming kaaway. At sila ay hindi tumatawag sa akin kasi papangalanan ko sila kung tatawagin nila ako, possibly. Tumatawag na lang sila sa aking ina. Kaya actually, pag nadidiscuss ko ito sa ibang mga interviews, at this point, nagiging medyo emotional ako kasi ikinalulungkot ko nga po na maraming pressure sa akin through my mom na tumahimik tungkol dito. Pero hindi ko naman po sinusundan yung aking ina. Which is also, I think, why they shouldn't take it against my mom yung ginagawa ko kasi nakikita naman po nila na independent ako sa kanya. Pero ang explanation ko lang po is there is a lot of pressure and we do disagree on this. But nonetheless, itinutuloy ko po ang aking ginagawa. Para sa akin kung bihirain mo ganyan kagaya nyo nila Gonzaga, ikaw, bihirain mo ganyan sa Congress. Sana mas marami pa kagaya nyo. Kasi ako matanda na ako, mas matanda pa ako sa'yo. Pero ngayon lang ako nakakita ng congressman na nakakatapang. Mas nakakabata. Pero actually, I would like to salute the approach of my colleague, Congressman Barzaga. Pero ibang-iba yung approach namin. Si Congressman Barzaga, all out siya. Umatake. Opo, ako po, mas Chill lang, chill. May strategy. kina-calculate ko muna.
the best approach. At kaya din ko po ito binabanggit kasi hinihingi ko din yung patience ng ating mga kasamahan. Minsan, kung for example, nagtatanong sila bakit hindi ko pa ginagawa ang isang bagay, lahat naman po ay nakaplano naman. At I think pag mangyari na po lahat, makikita naman na may deliberate reason for why I do what I do. Sana bago matapos yung show natin, kahit pisil lang ng may kang mailabas dito na Bago. Oo, di ba? Bago, no? Meron siyang na bago na pangalanan ang isang mataas na nasa Kongreso. Pwede, no? Pwede, no? Oo. Paring RJ. Kung natawag kasi ng pansin sa akin yung paggaling ka ng yung sa Nasugbo, ang dami nyo pong tarpaulin doon. And syempre, bilang isang mamamayan, naisip ko, ito gastos na naman, pera na naman ng gobyerno to. And sinabi mo sa iyong interview from, I think, Jessica Soho, na hindi ka tumatanggap ng, hindi mo kinukuha yung MOOE mo. So which is, ito yung operational budget ng congressman na from 10 billion, pumalo siya ng I think 17 billion. Can you explain about this? Actually, yung sa Nasugbu, saan ka ba? GMA. I mean, nakapunta Yes, sa nag-ano Nasugbu. kami doon nagsuswimming. Nakita ko yung kahabaan. Tapos nandun yung opisina nyo, di ba? Hindi alam ng mga taga ibang distrito, alam naman to ng mga taga Batangas. Private property yun. Kaya nga. Oo. Yung parang aso karera, tama. Opo. So, may ongoing investment ako doon Yeah. Oh. sa property na may mga tarpaulins ko. Opo. Pero ang reason nga na interest ako sa development ng aking distrito is because yung investments ko nandoon at matagal ko nang nakikita na ang lapit lang sa Maynila, ang daming ang mga dumadaan ng mga turista at iba pang mga industry sa area na yun pero kulang ng development. At gustong-gusto ko na makita in my lifetime na mag-develop ang Western Batangas. Now, on your second question about the MOOE. Yes, yung yung MOOE. Sabi mo hindi ka nagbe-benefit. Opo. So hindi mo Kaya- tinatanggap. Actually, ako nga yung pinakalugi sa Kongreso. Kasi